Paano mo malalaman kung toxic ang kaibigan mo? Ito ang pag-uusapan natin sa video ito. Ang pagkakaibigan ay makapagpapaganda ng buhay. Ang mabubuting kaibigan ay masayang kasama. Sumusuporta sila kapag nahihirapan na tayo. At tutulong din sila sa atin upang lumago. Sa kasamaang palad, may mga kaibigan tayo na akala natin tunay, pero toxic pala. Ang mga toxic na kaibigan ay nagpapahirap at nagpapakomplikado sa buhay natin. At kapag palagi tayong sumama sa kanila, dalawa ang mangyayari. Magiging toxic na rin tayo o mapapahamak tayo. Minsan kasi malalaman nating toxic ang isang tao dahil sa ating damdamin. Kung masama ang kutob mo, maaaring sinyalis yan na toxic ang kaibigan mo. Number 1, hindi nila tinutupad ang kanilang sinasabi. May mga panahon naman talaga o sitwasyon nasisira sa mga plano natin. May mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Pero yung mga taong toxic, kahit walang hadlang, hindi pa rin sila tutupad sa usapan. Palagi silang umiiwas, palagi silang late, o hindi sila sisipot at magdadahilan na lang. Ang mas malala pa, hindi sila sisipot pero sumama sa iba. Siyempre masakit yon, dahil ang ibig sabihin yan, walang respeto ang taong ito sa'yo. At wala siyang respeto sa oras mo. Maramdaman mo rin na parang backup ka lang. Ang may papayo ko sa'yo, dapat may boundary ka. Hindi pwedeng palagi ka lang tanggap ng dahilan, kahit hindi naman valid. Ipakita mo rin sa tao na karespeto ka. Kung palagi nilang ginagawa ito sa'yo, oras na para i-let go mo na ang ganitong klaseng tao. Kung kaya niyang mag-cancel ng mga plano nyo, syempre may choice ka rin na i-cancel siya sa buhay mo. Decide to end the friendship or put some distance between you until the matter is resolved. Kung ayaw mo ng ganitong kaibigan, dapat hindi ka rin ganitong klaseng tao. Okay? Number 2, napakasinungaling. May tinatawag tayong white lies. Halimbawa, bago ang suot mong shirt, tapos sasabihin nila na maganda ang shirt mo. Pero sa totoo, hindi naman nila gusto ang kulay o design ng shirt mo. Para sa akin, okay lang naman ang ganyang kasinungalingan. Kasi ginagawa nila yan para hindi masaktan ang damdamin mo. Hindi naman seryosong kasinungalingan yon. Para sa akin lang. Pero kung ang ginagawa nilang kasinungalingan ay seryosong mga bagay na, hindi na yun pwede. Call them out. Sabihin mo sa kanila na ito ang makakasira ng inyong pagkakaibigan at mas lalong ikakasira ng buhay niya. Huwag mong awayin. Pagsabihan mo lang. Sa experience ko, ipinapakita ko pa rin sa kaibigan ko ang pagmamahal na may halong awareness sa kanilang kasinungalingan. Doon kasi nila ma-realize na mali na ang kanilang ginagawa. Kapag kasi awayin mo, mas lalong hindi sila aamin sa kanilang ginawang kasinungalingan. Pero kung sa paglipas ng panahon, itong kaibigan mo ay hindi nagbabago at patuloy niyang sinasamantala ang inyong pagkakaibigan, kung palagi pa rin siyang nagsisinungaling, then you know it's time to walk away for you and their own sake. Because you don't want to be an enabler of their behavior. Hindi mo mapagkakatiwalaan ng isang kaibigan na madaling magsinungaling at hindi ka makakapag-relax kasi palagi ka lang mag-overthink kung ano na naman ang ginagawa niya sa likod mo. Number 3, chismosa. Ang mga kaibigang chismosa ay nasisiyahan sa pakikipag-usap tungkol sa buhay ng ibang tao. Kadalasan sa isang negatibo, bastos o nakakainis na paraan. Kung may kaibigan kang chismosa, tapos lalapit siya sa'yo para siraan ang isa niyo pang kaibigan o ibang tao, mag-ingat ka. Kung kaya niyang gawin yun sa iba, malamang kaya niya rin yung gawin sa'yo. Ichichismis ka rin niya sa ibang tao na maaaring makasira sa iyong reputasyon at maging sanhi ng mga problema. May mga chismis na normal lang, but malicious gossip that goes on and on to demean and destroy people is a warning sign. Hindi mo sila tunay na kaibigan. Itaboy mo sila. Mag-move on ka na. Sabihin mo sa kanila ng harapan na ayaw mong makipagchismisan kasi hindi ito ikakaunlad ng buhay mo. Kung magagalit sila, bahala na sila. Don't worry about the response. Hindi mo man mababago ang kanilang desisyon, pero mapapalitan mo ang iyong kaibigan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga taong hindi nakakatulong sa iyong pag-unlad. Number 4, mainggitin. May mga kaibigan tayo na akala natin natutuwa sila sa ating nakamit, pero palihim palang naiinggit. Mag-ingat ka sa mga kaibigang ganito. Hindi mo alam na sila pala ang hadlang sa iyong tagumpay. Palihim ang atake nila eh. Hihilahin ka nila nang hindi mo nalalaman. Pero malalaman mo lang kung halimbawa, naging maayos ang buhay mo. Tapos biglang hindi na siya sasabay sa'yo. At i-discourage ka. Tapos every time na may sasabihin kang good news tungkol sa buhay mo,
parang bad news sa kanila. Makikita mo naman yan sa kanilang mukha. May nag-PM sa akin. Ang sabi niya, hindi naman ako mayaman, pero bakit kinaiinggitan pa rin ako? Ang sagot ko dyan, hindi lang kayamanan ang pwedeng kainggitan ng tao. Maaaring naiinggit siya dahil maraming nagkakagusto sa'yo. Marami kang kaibigan, palagi kang gumagala, maraming nakikinig sa'yo, at marami pang iba na taglay mo na hindi niya taglay. Nakuha mo na ang punto? Hindi lang naman pera ang pwedeng kainggitan. May mga bagay kasi na gusto nila pero tayo ang nakakuha. Doon tutubo ang kanilang inggit. Ngayong nakuha mo ang kagustuhan nila, mag-a-attempt sila na sirain ka o sirain ang nakamit mo. The way they're treating you is toxic. Ikaw na ang target ng kanilang paninira hanggang sa madurog ka at maging komportable na sila ulit. You need to consider getting away from their emotional battering because you don't deserve it and you can do nothing to stop them from feeling this way. Number 5, mapanghusga. Ang pagkakaibigan dapat ay naghatid ng saya sa buhay, hindi nagpapabigat sa buhay. Kaya kung sobrang judgmental ng kaibigan mo sa iba o sa'yo, lumayo ka na. Bakit ba sila judgmental? Dahil ba ipinapakita mo sa kanila na wala kang kalaban-laban? Minsan kasi kapag natiktikan nila na nasa baba ka lang nila, palagi silang may masasabi sa'yo. Sinasabi ko ito sa'yo dahil ito ang na-experience ko when I was 15. Minamaliit nila ako. Tinitira ang lifestyle ko. Pati ang anyo ko. Wala rin nakikinig sa mga opinion ko. Constructive criticism ang tawag nila doon. But for me, nakakasira ng pagkatawa mga sinasabi nila. Pero masaya ako noon sa buhay ko. Kaya nagpapatuloy pa rin ako hanggang sa naging maayos ang buhay ko ngayon. At hindi sila makapaniwala na naabot ko na ang pangarap ko. True friends don't judge you for what you like or who you are. Isipin mo mabuti kung bakit kanila hinuhusgahan. Isipin mo rin kung may halaga ba ang pagkakaibigan ninyo. Kung wala kang mapapala sa friendship ninyo, kung puro panghuhusga lang ang natanggap mo, layuan mo na sila. Number 6, manggagamit. Mag-ingat ka sa ganitong klaseng mga tao. Akala mo mahal ka nila, pero minahal ka lang pala kasi gagamitin ka nila bilang tulay para makuha ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Ikaw kasi ang daan para maging madali ang kanilang pamumuhay. Lalo na kung masagana na ang buhay mo, maraming dumidikit sa'yo para magpalibre. Tinitake advantage nila ang kabaitan mo. Halimbawa, didikit sila sa'yo kasi gusto nilang ipasok mo sila sa kumpanyang pinasukan mo. May mga tao rin kakaibiganin ka kasi pinapagaan mo ang kanilang buhay. Ikaw ang naging sandalan nila. May mga tao rin kakaibiganin ka kasi kaibigan mo yung taong type nila. May mga tao rin kakaibiganin ka para hindi sila malungkot sa kanilang pag-iisa. Pero kapag nakahanap na siya ng bagong kaibigan, kakalimutan ka na niya. So please stop hanging out with them. Not only is it a waste of time to hang around them, it's also a loss emotionally and with whatever they're using you for. You're better off spending your time with people who genuinely just want to be around you. Number 7, nangungontrol. Normal lang na may mga kaibigan tayong nagsasuggest o nagpapayo kung ano ang dapat nating gawin sa buhay. Pero kung magagalit sila dahil hindi tayo agree sa kanilang sinasabi, hindi na yun normal. Toxic na ang taong yun. Pwede mo rin silang harapin at sabihin mo na hindi ka komportable sa kanilang sinasabi o ginagawa. Kung kaya mong sabihin yan. Pero kung hindi mo kaya, umiwas ka na lang. At dapat may boundaries ka. Dapat hindi mo tinotolerate ang mga bagay na ayaw mo. Huwag mong sisihin ng sarili mo kung bakit may naa-attract kang ganitong tao. Remember that a controlling friend is responsible for their own actions. Hindi mo kasalanan kung bakit ganito ang ugali nila. At hindi rin ikaw ang dahilan kung bakit ganyan sila. Remember that your well-being is the most important thing. You deserve to be treated with respect and kindness. Number 8, madrama. Ayos lang naman kung may kaibigan kang madrama. Ang nakakairita lang sa ganitong klaseng kaibigan ay hindi sila marunong makinig. Gusto nila na sila lang ang pakinggan. Pag ikaw na ang magdrama, wala silang pakialam. Sobrang drama nila. May pahingi-hingi pa ng advice. Ikaw naman sobrang seryoso mo sa pagbibigay ng advice. Tapos inuulit na naman ang kanyang kamalian. Kung na-drain ang kanilang energy, mas lalong ma-drain ang iyong energy sa kakasama mo sa kanila. Pati oras mo ay masasayang. Alam mo ba kung bakit nila ginagawa to? Kasi gusto nila ng atensyon. Siguro nung bata pa sila, hindi sila importante sa kanila o hindi sila palaging pinapansin. Lahat kasi ng ipinapakita nating ugali ngayon ay nag-uugat sa kung ano ang ating nakaraan na hindi pa nahihil. They are merely trying to convince themselves by trying to convince you that they matter. Huwag mong subukang baguhin sila kasi hindi mo sila mababago. You can't change their personal history. Imposibleng mabago mo sila. Mapapagod ka lang.
Each drama person must decide for himself or herself to embark on a road of self-awareness and growth. Ang tanging magagawa mo lang ay wala kang gagawin. Huwag kang matakot lumayo kung ayaw mong masayang ang oras mo sa kakapakinig ng kadramahan nila na wala namang kabuluhan. Number 9, negatibong tao. Wala namang perpektong tao, pero ayaw naman nating maging nega tayo, di ba? Gusto mo ba ng nega na kaibigan? Na kahit napakabuti at napakaganda ng nagawa mo, ay negatibo pa rin ang nasasabi? Ayaw mo ng ganun, di ba? Tapos palagi pang nagrereklamo. They are toxic because they can leave you feeling drained and gloomy. Hindi lahat ng kaibigan ay nasa tabi mo. Minsan may mga kaibigan ding for season lang. Sa totoo lang, ayaw nila na maging successful ka. Gusto kasi nila na magkasama kayo palagi, na nasa baba lang ng pyramid. Ang nasa isip nila, puro lang pagdududa sa kanilang kakayahan. Halimbawa, sasabihin nila, sigurado ka bang gagawin mo yan? Paano kung hindi gagana? Hindi sila nagdududa sa kakayahan mo. Sinasabi lang nila yon dahil ayaw nilang ituloy ang mga plano mo. Kasi hindi nila kayang gawin yon. Ang nasa isip pa nila ay takot. Halimbawa, sasabihin nila, sa palagay ko, hindi mo makakamit yon. Ang hirap kaya nun. Takot kasi silang gumawa ng bagay para sa sarili nila. At gusto nilang may takot ka rin para pareho na kayong walang marating sa buhay. Ang nasa isip pa ng mga taong nega ay ang pagiging makasarili. Halimbawa, sasabihin niya, sigurado ka bang gagawin mo yan? Eh paano na ako dito? Hindi naman sila takot na mawala ka sa tabi nila. Mas takot sila kung may mararating ka sa buhay. Sa unang dinig, akala mo may care sa'yo. Pero hadlang na pala yun sa pag-unlad mo. Minsan kailangan mong gamitin ang kutob mo. Don't allow them to derail you from the path of success. It's important to be around people who encourage you as well as hold you accountable. Number 10, mayabang. Ipinagyayabang nila ang kanilang mga ari-arian at achievements para masabing sila ang mas mataas sa'yo. Gusto kasi nila na superior sila at inferior ka lang. Pero alam mo ba kung bakit sila mayabang? Dahil insecure sila. Ang mga taong masaya at confident ay hindi nagyayabang kasi komportable na sila sa kanilang buhay kahit walang pumapansin sa nakamit nila. At ang pagyayabang ay senyales ng kahinaan. Isipin mo, kailangan pa nilang magyabang para magmukhang maangas. Ipaalala ko lang sa'yo na hindi mo mababago ang tao. Kung mabago mo man, mabuti. Pero kung wala kang nakikitang pagbabago, kung inaabuso nila ang kabaitan mo, kung hindi ka na komportable sa kanila, mas mabuting lumayo ka na sa kanila. Remember, your friendships should enrich your life,